16. Now, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Ang ating tema na ipinagpapatuloy sa ika-6 na pagkakataon, Biblical Stewardship. Subalit ang ating title sa umagang ito, andyan po sa inyong mga handout, ang aral ng Biblia patungkol sa pamamahala ng oras na mayroon ka. Ang aral ng Biblia patungkol sa pamamahala ng oras na mayroon ka. Mahalaga ang pamamahala ng oras dahil sa kaiklian ng ating buhay sa mundo. Lahat po tayo ay fair when it comes to the times na binibigay ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay may 24 oras, lahat tayo ay mayroong araw na pantay-pantay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Subalit, dapat nating tandaan, as the days, times goes on, humihiksi din po ang ating buhay sa mundong ito. Ibig sabihin po, mas maikli kaysa sa ating iniisip ang ating pananahan dito sa lupa. Kahapon, sa aming lecture patungkol po sa aking subject na eschatology, tinanong ko ang mga estudyante, gaano kahaba ang gusto mong maging buhay sa mundong ito? Gusto mo ba ng 60 years? Parang wala akong nagsasalita. Gusto mo ba ng 70 years? May nagsalita na po. Gusto mo ba ng 80 years? Of course, may nagsalita. Habang dadagdagan mo yan, ang tao, mas sasabihin nila na gusto ko yan. Pero sabi ko, kahit mabuhay ka pa ng 200 taon sa mundong ito, ang reality, mamamatay ang tao. And that is the reality and that is the teaching of the Word of God. Kaya mas maikli kaysa sa ating iniisip ang ating panahon dito sa lupa. Now, this is my biblical question. Nandiyan po sa handout ninyo. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pamamahala mo ng oras? In other words, all of us here is the stewards of the time na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya mahalaga po na maintindihan natin ngayon ang patungkol sa pamamahala ng oras na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa umagang ito, mayroon tayong 3 katotohanan na dapat maintindihan when it comes to our good stewardship of the time na ibinibigay ng Diyos sa atin. Number 1, maiksi ang oras ng iyong buhay. Number 2, mamuhay ng may katalinuhan sa oras na kaloob sa iyo. And lastly, number 3, maglaan ka ng oras sa paglilingkod sa Diyos at pagbahagi ng tinatangkilik mo para sa Kanyang kapurihan. Ang aking pong pagtuturo sa umagang ito ay hindi po nakapokus sa isang passage lamang, kundi ito ay magpapakita sa atin ng maraming talata o passage sa banal na kasulatan so that we prove na tinuturo ng Panginoong Diyos ang pagiging mabuting katiwala natin sa ating mga oras na tinatamasa. Once again, my biblical question is, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pamamahala mo ng oras? Number 1, maiksi ang oras ng iyong buhay. Naniniwala ho ba tayo rito? Maiksi ang oras ng iyong buhay. Now, bago po ito explain, si Apostle Peter, sinasabi niya, God is not bounded by the time. Dahil sinabi niya, ang isang araw sa Panginoon ay pwedeng maging 1,000. Ang 1,000 taon ay pwedeng maging isang araw sa Panginoong Diyos. At sinasabi sa awit 39 verse 4, pakisundan niyo po ako sa inyong handout, sa awit 39:4-5, sinabi ni David, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay.
ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harapan mo, ang buhay ko ay parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hanging dumaraan. Now, just imagine, King David, nagtanong siya sa ating Panginoong Diyos, Yahweh, sana sabihin mo kung kailan ako mamamatay. Pero of course, hindi ho yan sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya. Because in Psalms 139, kinumpres din ni Haring David na ang sinasabi niya na ang buhay ko ay ikaw lamang ang nakakaalam sapagkat ito'y nakatala sa aklat mong talaang matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So sinasabi din ni David na walang nakakaalam kung gaano kahaba ang aming buhay sa mundong ito. Sapagkat lahat ng buhay ng tao ay nakatitik sa aklat mong talaan. Matagal ng balangkas na ikaw lamang ang may alam. Now, just imagine, si Haring David, ikinumpara niya ang ating buhay sa isang hangin. Ano sabi niya ron sa bandang dulo? Sa harap, sabi niya rito, ang buhay ng bawat tao'y parang hangin dumaraan. Ganyang kabilis. Typologically, sinasabi niya, ang buhay namin ay parang hangin lamang. Kaya sinasabi niya sa sarili niya, parang ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Bakit sinasabi ni Haring David, nararamdaman niya, pinanaiikli na ng Diyos ang kanyang buhay? Of course, yun yung sinasabi ko sa ating lahat, na kapag pinanganak tayo, ang reality, hindi ho tayo humahaba ang buhay natin. Ang buhay po natin, nadadagdagan ng taon, pero in reality, umiiksi po ang ating buhay as the minutes and the seconds ng kamay ng isang orasan, nalilesen na po yung buhay natin. Okay niyo po ito? Sabi ko nga, kung mabubuhay ka ng 80 taon, yun lang ang nakatalaga sa'yo sa listahan ng Panginoong Diyos. Nung pinanganak ka, ibig sabihin po nun, bawat oras na dumadaan sa atin, umiiksi na po ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya every birthday po natin, hindi ho nagsasabi yon na mahaba pa ang buhay mo. Bawat kaarawan natin ay nagsasabi na sa atin na umiiksi na ng umiiksi ang buhay natin. Bawat oras na dadaan sa buhay natin, pinapaiksi o umiiksi na po ang buhay natin. And this is not my own observation, but this is the observation of the Word of God through King David. Ang sabi niya, ang damdam ko sa sarili, pinapaikli mo ang aking buhay. Nakita nyo? Pero sabi niya, sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Why? King David asked the Lord na ang buhay ko'y walang kabuluhan. Sinasabi lang ni Haring David dito, kung ang buhay niya dito sa lupa ay uubusin niya. Kasi if you want to know the life of King David, basahin po natin ang Book of Psalms, makikita natin kung sino siya. So sinasabi niya rito, yung walang kabuluhan dito na binabanggit niya, sabi niya, sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Just imagine, he is a great king. Nakita natin, dakilang hari po siya. Pero sa sukatan niya, sa kanyang sarili, parang wala siyang mga accomplishment na nagagawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And that is the sign of his humility na sinasabi niya, na ang buhay ko, kung bakit ako nandito sa lupa, ay para gamitin for your glory and for your purpose sa buhay ko. Kaya dito makikita natin na mapakaiksi po ng buhay. Bigyan ko po kayo ng cross-reference kahit di nakasama dyan. Kapag binasa niyo po ang Genesis chapter 6, ang sabi doon ng ating Panginoong Diyos, hindi ko nahahayaan na mabuhay ang tao ng 120 taon. Sabi ni Yahweh kay Noah, hindi ko nahahayaan na mabuhay ang tao ng 120 years. Now, in the book of Psalms, chapter 90, verse 9 to 10, ang sabi ni Haring David doon, ang buhay namin ay 70 taong singkad o 70 years. 80 taon naman kung malakas, 8 years. So the span of life ng tao na sinasabi biblically, 70 years. Pero pagka pumunta ka na, lumagpas ka ng 70, sabi niya, 80 taon kung malakas. Kaya ibig sabihin po dito, malinaw na napakaiksi po ng buhay ng tao at sa bawat oras
o taon na ibinibigay niya sa atin, dapat maintindihan natin na tayo ay katiwala lamang ng Panginoon sa buhay na ibinigay niya. And this is my point. Inulit ang kaisipang ito ni David ni Santiago. Ano sabi ni Santiago? Ang sabi ni Santiago ay ito, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad mawawala. Yan po yung sinasabi ni James sa Santiago chapter 4. Kapag tiningnan nyo ang chapter 4 verse 11 up to verse 12. Hindi ko nalagay dyan, pailagay nyo po. Santiago chapter 4 verse 11 hanggang verse 12. Ano sabi niya? Huwag kayong... Okay. Puntahan natin pala. Santiago chapter 4 verse 13. Santiago chapter 4 verse 13 hanggang verse 17. Pakinggan ninyo ito. Kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taong kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso. Usok to, sandaling lumitaw at pagdakay mawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung lulubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyan. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. Ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. Usually this passage is related to what King David sinasabi niya. Kaya ito yung dapat nating maintindihan. Sa pagpapatuloy ko sa handout nating hawak, tunay na panandalian lamang ang ating oras sa mundo. At sa katunayan, napakaiksi nito kumpara sa walang hanggan. Upang mabuhay kung paanong nais ng Diyos na mabuhay tayo sa lupa. Mahalaga na gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang gamitin ang ating panahon sa pinakamagandang paglalaanan nito. Nanalangin si Moises sa awit 90, verse 12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isipan namin upang kami ay dumunong. Dapat, we need to remind ourselves that our lives here in earth is very short. Napakaiksi lang po nito. Yun ang sabi ng awit 90 verse 12. Sabi, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isipan namin upang kami ay dumunong. Ang isang mahusay na paraan upang magkaroon ng karunungan ay matutong mabuhay bawat araw na may walang hanggang pananaw. Ang punto lamang po natin dito, pinapakita ngayon dito na yung buhay mo ba dito lang nakapokus sa lupa? How about your perception and your mind sa kabilang buhay, sa walang hanggan? Sabi ng ating pinag-aaralan ngayon, kung gusto natin na magkaroon ng totoong karunungan, isipin natin bawat araw na dapat iniisip natin yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Dahil ang katotohanan, life is short and every day, nalilesen yung ating journey sa mundong ito at padating tayo ng padating sa finish line natin, ang kailangan nating maintindihan, yung mind natin nakapokus one day, matatapos yung buhay natin. At saan ito pupunta? At dapat nating maintindihan yung eternal na kaisipan natin. Ano yung eternal na yun? Of course, alam natin. Ito yung walang hanggang makasama natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo, inilagay ng ating may lalang o ng ating Panginoong Diyos ang walang hanggan sa ating mga puso. Ang sabi ng Mangaral chapter 3 verse 11, if you want to open your Bible, sa Mangaral chapter 3 verse 11, ito ho ang sabi niya. Sa Mangaral chapter 3 verse 11. And this is the reality of our lives sa mundong ito. Sa Mangaral chapter 3 verse 11, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Yan dapat yung maging mindset natin. Kaya ang sabi niya, sa verse 9, ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakna ng Diyos sa tao.
Alam nyo, lahat po tayo, when it comes to the plan of God, may kanya-kanyang itinakda ang Diyos sa atin. At alam nyo kung ano itinakda ng Diyos na yon. Nandun sa chapter 3, verse 1 hanggang verse 9. Ano sabi dyan? Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Kung ano man yung nangyayari na sa buhay natin ngayon, tinakda ito ng Diyos. Pero wag natin kalilimutan na ang tinakda ng Panginoong Diyos ay magaganap sa atin. And listen to verse 2. Ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim, ang panahon ng pagbubunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat at panahon, pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahik. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Everything that happened under the sun ay pinlano po ng ating Panginoong Diyos. At ito ay magaganap sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya dapat nating maintindihan sa ating mga sarili ngayon na inilagay ng ating Panginoong Diyos ang walang hanggan sa ating mga puso. Dapat hindi lang tayo nabubuhay dito sa lupa for temporal things ng ating mga pinapakinabangan, kundi yung ginagawa pa natin dito is preparation para sa walang hanggang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Kapatid, ang kaalaman na kailangan nating magsulit sa Diyos na nagbigay sa atin ng oras ay dapat mag-udyok sa atin na gamitin ito ng maayos. Alam nyo, lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na oras, mga kapatid, one day, pananagutan natin ito sa ating Panginoon. Yung binasa natin na Book of Ecclesiastes sa mga ngaral, malinaw po yan mga kapatid. Kung binasa natin ang chapter 3, pero ano yung conclusion ni King Solomon in chapter 12? Ang conclusion niya sa chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawan lupa, ang espiritu ay magbalik sa Diyos nang may bigay nito. Mangyayari po ito na ang ating katawan ay babalik sa katawang lupa. At ang espiritu natin ay babalik sa Diyos nang may bigay nito. And what will happen kapag namatay tayo at ang ating kaluluwa ay humarap sa Diyos? Ang sabi niya sa verse 14 ng Maral chapter 12, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kamusta ba ang paggamit natin ng mga oras na mayroon tayo? Nagbibigay ba ito ng kaligayahan temporal sa atin? Pero sa harapan ng ating Panginoong Diyos, baka hindi ho nagbibigay ng kaligayahan sa Kanya every time na nakikita niya tayo because God is omnipresent God. God is omniscient God. In the book of Hebrew, chapter 4, ang sabi po ng sumulat ng Hebreo chapter 4 ay ganito. Now listen, in verse 13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo susulit. Mga kapatid, ano ang pananaw natin ngayon sa lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa oras na mayroon tayo? May pananaw ba tayo, Lord? Everything na mayroon ako ngayon, lahat ng ito ay temporal. Ang oras na ibinibigay mo sa akin ay temporal. Pero ano ang effect nito sa eternal na buhay ko? Kapag gumagawa ako ngayon, ano ang pagtingin mo sa akin? Naliligayahan ka ba? May pleasure ka ba na natutuwa sa ginagawa ko sapagkat nakikita mo ito? Na yung binibigay mong oras para sa akin, yung binibigay mong panahon, yung binibigay mong buhay sa akin, everything na binibigay mo sa akin, ginagamit ko ito to prepare myself
for your glory para sa kabilang buhay. Mga kapatid, maiksi ang oras ng iyong buhay. Life is short. Hindi yung totoo ang kasabihang, be merry because tomorrow you will be die. Hindi yung totoo yan. Magpakasaya ka ngayon dahil bukas mamamatay ka. Yan ho yung sinasabi ng Book of Luke. Ang sabi niya, marami akong kayamanan. Ano gagawin ko? Umani ako, pagigiba ako. Ang aking kamalig. Ang gagawin ko na lang ngayon, kakain, iinom, at magsasaya ako. Pero ay sabi ng Diyos sa kanya, hangal sa gabing ito, kukunin kita. Kanino mapupunta ang lahat ng iyong pinagpaguran? Ganyan ang sasapitin ng mga taong nag-iipon ng kayamanan sa langit, subalit dukha naman sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, let us correct yung mga naiintindihan natin. Magpakasaya ka na ngayon at kumain ka ngayon sapagkat bukas ay mamamatay ka. Our life, hindi lang po para sa ligaya na meron tayo. Ang buhay po natin ay hindi lamang po para sa ating pagkain. Ang buhay po natin ay hindi para lamang sa panandalian na ligaya na mayroon dito. Dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos, we as a Christian, we always prepare ourselves saan? Sa patutunguhan ng ating mga kaluluwa. Life is short. Second, mamuhay ng may katalunuhan sa oras na kaloob sa iyo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, binalaan ni Pablo ang mga mananampalataya. At sabi niya sa Epeso chapter 5 verse 15 to 16 ay ganito. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. In the English, redeeming the time because the days and hour is evil. Ano yung punto niya rito? Now, this is his point. Pinapapalooban ang maingat na paggamit ng panahon at matalinong pamumuhay. Yan yung gusto pakita rito ni Apostle Paul. Kailangan nating maintindihan na maging maingat tayo sa paggamit ng panahon at maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Now, kapag pinagpatuloy natin ang Ephesians chapter 5, doon po sa verse 18, ang sabi niya, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira yan ng pamumuhay. Sa halip, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sabi niya, but be filled with the Holy Spirit. And what happened if the believers filled with the Holy Spirit? Ang sabi niya, sama-sama kayong umawit ng mga salmo, mga himno at awiting espiritual. So, yung purpose na ibinigay sa atin ng Diyos na oras ay hindi lamang upang tayo ay magtrabaho, hindi lamang upang tayo ay gumawa sa lahat ng gawain natin. Ang purpose pala ng Panginoong Diyos na binibigay niyang oras sa atin, bakit sinasabi niya, redeeming the time because the days and time is evil, alam niya kasi na we need to be filled with the Holy Spirit so that we glorify God sa buhay natin. And of course, when Paul says para sa atin ngayon na be filled with the Holy Spirit, we need to walk with the Holy Spirit. Amen po ba? Kailangan nating lumakad sa gawa ng banal na Espiritu. Mga kapatid, gusto ko ipaunawa sa inyo, ang kaalaman na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ano ibig sabihin dito? At ang kaalaman na mabilis na lumipas ang oras ay makatutulong sa atin upang gamitin ang ating oras upang magpatotoo sa pamamagitan ng ating mga salita at halimbawa. Ang punto lang po dito, if the time is short, at ang mandate at command ng salita ng Diyos sa atin ay mamuhay tayo ng may katalinuhan, ano ang gusto niyang ipakita rito sa atin? Ang gusto niyang ipakita sa atin ngayon dito, mamuhay tayo sa udyok ng banal na Espiritu. And what is the fruit of the Holy Spirit sa buhay natin? Well, love po. Pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Well, in the language of Apostle Paul in Galatians chapter 5,
verses 21 at sa mga ibang sumunod na talata, ang sabi, the fruit of the Holy Spirit is love. And what is love? Well, ang Matthew chapter 22, verses 37 to 39, ang sabi ni Jesus Christ, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as love yourself. Ibig sabihin, ang pag-ibig po ay nag-uudyok sa atin na whatever we do in deeds and word, we want to glorify God sa buhay natin. At kasama po dito, mga kapatid, ang patutuo natin sa ating mga buhay. Whether ito man ay sa pananalita at ito man ay at sa mabubuting gawa. And the purpose of the Lord sa ating mga buhay, we are the light and the salt of this world. That's why ang sabi ni Jesus Christ, pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang luwalhatiin ang inyong Diyos amang nasa langit. Kapag maliwanag ang ating buhay dito sa lupa, as we walk with the Lord through His Word and His Holy Spirit, makikita ito ng tao. And the Lord God will glorify sa buhay natin. Dapat nating gugulin ang ating oras sa pag-ibig sa iba at sa gawa at sa katotohanan. And that is clear in 1 John chapter 3, verse 17 to 18. What is my point? Now, walang duda na ang umaagaw sa ating pansin ang mga responsibilidad at panggigipit ng mundong ito. Kapag tayo ay nag-iisip ng sobra-sobra na mayroon akong responsibilidad Responsibilidad ko na kumita. Responsibilidad ko na gawin ito. Responsibilidad ko na gawin ang mga bagay na iyan. Mawawalan ka na po ng time para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Nagiging tidy na, nagiging mahigpit na, may panggigipit na ang inaalok ng mundong ito. At alam niyo mga kapatid, ang napakaraming mga bagay na humihila sa atin sa iba't ibang direksyon ang nagiging dahilan para maubos ang ating oras at gugulin ang ating panahon minsan sa mga walang kwentang bagay. Nakuha niyo? Sometimes, yung mga excess na oras natin, nagagamit natin sa mga bagay na hindi po siya masyadong nagbibigay ng kapakinabangan sa atin. Dito ho tayo nagdadaya ng kaaway sa paggamit ng oras. Di po ba? Ang mga gawain na may walang hanggang halaga ay madalas na isasantabi. Yung patungkol sa mga walang hanggang bagay na sana nagbibigay sa iyo ng lalong pagpapatingkad ng iyong pananampalataya sa Diyos. Di po ba? Na naglilingkod ka sa Lord dahil alam mo, one day, haharap ka sa Kanya. O namumuhay ka sana ng ganito dahil alam mo na isang araw ay pagsusulit natin sa Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Minsan po na isasantabi po natin yon. Hindi ho natin nagagawa yon dahil nasasapawan siya ng mga bagay na sa tingin natin ay may kwenta, pero when it comes to susuriin natin ang lahat ng ito based on the Word of God, minsan hindi ho siya beneficial para sa spiritual na aspeto natin. Yan ang gustong ipakita sa atin. Ngayon, sa pagpapatuloy ko, and this is my practical advice, para maiwasan ang pagkawala ng atensyon, kailangan nating unahin ang pinakamahalaga at magtakda ng layunin. So, kailangan nating ayusin ang ating mga oras. Amen po ba? Kailangan nating ayusin ang ating mga trabaho upang nasa ganon ay hindi humasayang ang oras na binibigay ng Diyos sa atin. Bukod pa rito, hanggat maaari, ipagkatiwala natin ang iba nating gawain sa ibang taong may kakayahan at mapagkakatiwalaan. Sa Exodus chapter 18, verses 30 to 22, kapag binasa nyo doon, makikita ho natin doon, alalahanin natin kung paanong matalinong tinuruan ni Jethro si Moises na ipagawa sa iba ang iba niyang gawain na hindi niya kayang gampanan. Aminin po natin sa hindi. Hindi po lahat ng bagay kaya nating gawin. Amen po ba? Meron po tayong limitasyon, meron po kanya-kanyang kakayanan tayo sa buhay natin. Yung hindi natin kaya, wag ho nating piliting kayanin. Amen po ba? Ipagkatiwala natin ito sa mga taong may kakayanang gumawa. So ano punto natin dito?
mamuhay tayo ng may katalunuhan sa oras na kaloob na ibinibigay ng Diyos sa atin. Number 3, maglaan ka ng oras sa paglilingkod sa Diyos at magbahagi ng tinatangkilik mo para sa Kanyang kapurihan. Tungkol po sa ating pag-uugali sa trabaho. Inaalala natin na ginawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang gawain sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. Of course, malinaw po yan sa Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Sabi, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilalang at siya'y lubusang naligayahan. Subalit alam natin, sa ika-7 araw, nagpahinga ang Panginoong Diyos. Nakita niyo? Kung papansinin natin, sa buong weekdays na ginawa ng ating Panginoong Diyos, napakatalino ng pagka-create ng Lord sa atin. Pag binasa natin ng Genesis, in the first day, ginawa niya ang ganito. In the second day, in the third day, in the fourth day, in the fifth day, at ang kahuli-hulihan niyang ginawa, in the 6 days ay walang iba kundi ang tao. Matalino ang Diyos. Bago niya gawin ang tao, kailangan yung tirahan at pangangailangan ng tao ay naroon na. Napansin niyo po? Pero ano yung ginawa niya? Sabi niya, ginawa ng Diyos ang lahat ng ito sa 6 na araw. Subalit sa ika-7 araw, siya'y nagpahinga. Now, the question is, napapagod ba talaga ang Diyos? Hindi po, di po ba? Pero bakit siya nagpahinga? Ang sabi doon, inilaan niya at ginawa itong banal. So meaning, this is the pattern of our being a good stewards sa mga oras, sa mga araw, sa mga linggo na ibinibigay ng Diyos para sa atin. At dito, makikita natin na maliwanag na meron tayong pagbabahagi ng oras o araw para sa ating Panginoong Diyos. Sa aking pagpapatuloy sa inyong handout, ang pagpapahinga sa loob ng isang araw ang nagpapahiwatig sa inaasahan sa atin ng manlilikha ng ating Panginoong Diyos na may kaugnayan sa ating etika sa trabaho o ethics o ugali. Sa katunayan, ipinakita sa Kawikaan chapter 6 verse 10-11 ang pagkadismaya ng Panginoon para sa mga tamad. Ano sabi niya? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghulukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Marami pa pong verse dyan. Ngayon, kuman ba ng Panginoong Diyos na magtrabaho ang tao? The answer is yes. Now, just listen. In Genesis chapter 2, ang sabi ng Panginoong Diyos, inilagay niya ang tao sa Garden of Eden. And what is the purpose? Upang pangalagaan at pagyamanin ito. Buksan natin ang Genesis chapter 2 para makita natin na nakadesign sa tao ang magtrabaho. In Genesis chapter 2, ang sabi niya ay ganito sa verse 15. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. So, sa kauna-unahan pinakita agad ng Panginoong Diyos na mayroong gagawin ang tao. At ang gagawin niya ay maging good steward siya. Saan? Sa pangangalaga at pagpapayaman ng ibinigay ng Diyos sa kanya. So, mayroong trabaho. Tama po ba? Ngayon, alam din ng Lord na hindi kayang trabahuin ito ni Adan. Nakita niyo? At meron siyang pangangailangan sa kanyang buhay. Kaya sinabi rin ng Lord sa verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Sino to? Helpmate. Tama po ba? Sino ito? Si Eve po. Kaya makikita natin dito, napakaganda ng disenyo ng Diyos sa tao. Hindi po tayo makakapamuhay na nag-iisa lang. Hindi tayo makakapagtrabaho na nag-iisa lang tayo. Hindi ka uunlad sa buhay mo kung nag-iisa ka lang sa sarili mo. Lahat ng gagawin natin, kailangan natin ng partnership. Kailangan natin ng help. Pero ano gustong ipakita sa atin dito? Ipinakita ng Panginoong Diyos dito na ang tao ay nakadisenyo sa pagtatrabaho.
Of course, may mga exempted po rito na alam natin na ikinukonsider natin ang kanilang health issue, ang kanilang katandaan, yung walang kakayanan sa kaalaman. Marami tayong dapat i-consider dito. But the original design of the Lord ay para po magtrabaho ang tao. Sa kadaragdagan, kasi ninyo, ang talighaga ng mga talento. Sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, ang Panginoon ay umalis. Binigyan niya yung isa ng 5,000, yung isa ay 2,000. Tama po ba? At isa ay 1,000. Nung binigyan niya ito, ang sabi, ipangalakal niya yan. Nakita niyo? Ipangalakal niya yan. Pagbalik ko, ipagsusulit niyo sa akin ito. Ibig sabihin, binigyan ng talento. Meaning, may oras na binigay, mayroong binigay na kapital, pero may expectation ang master. We, as a Christian, katulad tayo ng mga katiwalang ito na binigyan ng ating Panginoong Diyos. At alam natin, sa kwentong iyon, sa Matthew 25, na yung binigyan ng 5,000, naging dumoble, binigay ng 5,000. Ano sabi sa kanya? Good and faithful servant. Pamamahalain pa kita sa mas malaki. Yung 2,000 binigyan ng talento, lumapit, sabi niya, eto ho, tumubo din ng 2,000. Good and faithful servant. Bibigyan ka pa. Pero what happened doon sa 1,000 binigyan? Ang ginawa niya, binaon niya. At ang karami pa niyang reason. Ang tanong natin, natuwa ba ang Panginoon, ang Master? Ang sabi niya, malinaw. Sabi, bakit hindi mo inilagay sa bangko upang sana'y tumubo? Di ba sabi niya gano'n? Sinabi niya ngayon, ibigay ang meron siya doon sa mayroon pa. Ang wala ay tatanggalan at ang meron ay bibigyan. Ang napagkakatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Itapon ang taong ito sa kadiliman. And what happened? Ibig sabihin, every talents na binigay ng Diyos sa atin, one day we will, ano po ito? Ipagsusulit natin ito sa ating Panginoong Diyos. Kung binigyan tayo ng Diyos ng oras, paano natin ito ginamit? Kung binigyan tayo ng Panginoon ng mga material and financial blessing, paano natin ito ginamit? Yung talento na binigay ng Diyos sa atin, paano natin ito ginamit? Ginamit ba natin ito for His glory and for the benefits of His kingdom at ng mga taong nakapaligid sa atin? So very clear mga kapatid, na ang talinghaga ng talento, doon sa aking kinuwento sa inyo sa Matthew 25 verse 14, ay naglalarawan ng trahedya na nasayang na pagkakataon maging ang kahalagahan ng tapat na pagtatrabaho hanggang sa dumating ang Panginoon. Dapat tayong maging masigasig sa ating mga trabaho sa lupa, ngunit ang ating gawain ay hindi lamang para kumita ng pera. Ang kalwalatian ng Diyos ang dapat nating pangunahing dahilan sa lahat ng ating ginagawa. Sinasabi po sa Colossus chapter 3 verses 23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalubang kayo ng Panginoon. Naggantimpalang inilaan niya para sa inyo. Pero sa pagtatrabaho po natin, mga kapatid, binalaan tayo ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Dito tinalakay ni Jesus ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. At kung bubuksan natin ang Matthew chapter 6 verse 19 to 21, ganito ang ating mababasa. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. And here, ito yung salita ng Panginoong Diyos. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Ano sabi niya? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. At may makapapasok na magnanakaw. Verse 20. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang. At walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong mga puso. Yes, pinagtatrabaho tayo ng Lord. Yes, gusto ng Lord na kumita tayo. Pero pinag-iingat tayo ng Panginoong Diyos.
Saan? Sa mga bagay na nagpapalayo sa atin para sa Kanya. At ang sabi niya, kung meron tayong iimpukin habang nandito tayo sa lupa, ay nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. At ano ba yung kayamanan sa langit na yun? Hindi kailangan ng Diyos ng pera sa langit. Amen po ba? Hindi kailangan ng Diyos ng offering para sa langit. Ang sinasabi niya rito, yung aplikasyon ng ating pamumuhay bilang mabuting katiwala na ibinibigay ng Diyos sa atin, dapat inia-apply natin. Saan? Sa ating mga buhay. When God bless you, sa kalusugan mo, mag-impok ka ng paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kung binibigyan ka at pinagpala ka ng Diyos ng karunungan, mag-impok ka ng iyong karunungan sa paglilingkod sa Diyos dito sa lupa, dahil sa karunungan mayroon ka, sapagkat nag-iimpok ka sa langit. Kung mayroon kang pagpapalang pinansyal, nag-iimpok ka sa langit kapag nagbibigay ka sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kapag ka mayroong kagalakan na nararamdaman para sa gawain at paglilingkod mo sa Panginoong Diyos, nag-iimpok ka sa langit. So whatever we do in deeds and word, dito sa lupa, nasa trabaho mo ikaw, ng weekdays, gawin mo yan para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Naglaan ka ng oras para sa Panginoon sa araw na ito, gawin mo ito para sa Panginoon. Sa ganong mga bagay, ay nakapag-iimpok tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos ng bunga ng kaligtasan na mayroon tayo sapagkat alam natin na lahat tayo rito ay katiwala lamang. Hindi natin dapat patayin ang ating sarili sa pagtatrabaho, sa paghahangad ng panlupang kayamanan. Huwag po nating patayin ang ating sarili. Pag binasa niyo po ang mga ngaral, tinuturo ho doon na praktikal, na kapag biness ka ng Panginoong Diyos, you need to enjoy what God na ibinigay niya sa iyo. Pero huwag mong gagamitin ito para magkasala ka. Tama po ba? Ang sinasabi ngayon natin dito ay simple lang po. Ang sabi niya ay ito, hindi natin dapat patayin ang ating sarili sa pagtatrabaho, sa paghahangad ng panlupang kayamanan. Yan ang sinasabi ng John 6:27 Sa halip, dapat nating ibigay ang ating pinakamagaling sa paggawa ng mga bagay na itinakda sa atin ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating mga relasyon, sa ating mga gawain, sa ating pag-aaral, sa paglilingkod sa iba, sa mga detalye ng ating pamamahala sa ating mga buhay, sa pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga katawan, sa libangan at iba pa. Ang Diyos ang ating pangunahing pinagtutuunan ng pansin. What is the most important sa buhay natin dito ay walang iba kundi ang Diyos. Kung nag-aaral ka, dapat mas binibigyan mo ng pansin at pinapahalagahan ang Diyos. Kung nagtatrabaho ka, mas bigyan mo pa ng pansin at pagpapahalaga ang Diyos. Kung ikaw ay negosyante, ang lahat ng ginagawa natin, God is in the top ng lahat ng ginagawa mo. Amen po ba? He is above all sa buhay po natin, mga kapatid. Siya ho ang lahat-lahat. Kaya, ang Diyos ang ating pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Siya ang nagtiwala sa atin ng panahong ito sa lupa. At siya ang nagtuturo kung paano natin ito gugugulin. This is my point. Dapat pansinin na ang pagpapahinga ay isang nararapat at kinakailangang paggamit ng oras. Hindi natin maaaring pabayaan ang paggugugol o paglalaan ng panahon sa Diyos. Sa pribado at kasama ang ibang mananampalataya. Meaning, kahit na wala ka sa church, naglalaan ka ng oras para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Pag-araw ng Sunday, dito sa pagsasama-sama natin dito, dapat naglalaan ka ng oras sa Panginoong Diyos. Tiyak na tinatawag tayo para mamuhunan ng oras sa pakikipag-ugnayan sa iba at sa pagtatrabaho ng husto sa mga gawain sa buhay. Ngunit hindi rin natin maaaring pabayaan ang ginhawa na ibinibigay sa atin sa mga oras ng pahinga. Ang pahinga ay hindi sayang na oras. Pahinga sa Panginoong Diyos, pahinga kapag kayari natin sa trabaho, kailangan nating magpahinga because
God designed our body to take rest sa buhay po natin. Amen po ba? Ganun yung Panginoon eh. We are not created by God like a machine na hanggang gusto ho natin ay gagamitin natin ang ating katawan. Alam niyo po, ang katotohanan, anumang mga bagay na pinag-ukulan natin ng panahon sa ating kalusugan, sa ating pagtatrabaho, I tell you the truth, hindi mo agad mararanasan yan, pero mararanasan mo yan pagdating ng panahon. Just to illustrate our father, yung tatay namin, matagal na siyang hindi naninigaryo. More or less, nasa 15 years na. Pero nag-detect sa kanya, nagkaroon siya ng emphysema chronic. Tapos, yung kanyang mga nicotine na nasinghot 15 years ago, mahigit na pumunta sa kanyang mga ugat. And what happened? Namatay po siya. Napakabilis. Bakit po? Hindi ho lahat ng gagawin natin ngayon ay aanihin natin. It takes time na darating sa buhay natin. That's why we need to maingatan natin ang ating mga sarili. Dahil, of course, our body is the temple of the Holy Spirit. Tama po ba? Kagabi po ay hindi ho masyadong naging maganda ang aking pakiramdam at for 2 days and night ng aming tatay, nagbabantay po ako. Lahat ng nakita kong kilos niya, ng sakit niya, nakita ko. Kaya medyo nakasimpatya ako ng emosyon sa mga kapatid ko. Dahil nakita ko eh. So, hindi naging maganda yung epekto sa akin hanggang sa kagabi, physically, sapagkat napuyat, napagod, at may kahapon ay maghapon pa sa Islama. Kaya pagdating ng alas 9, hindi ko na ho kaya. Asthmatic na po ang dumating sa aking kalusugan. Ang alas 2, gising ako, inaasma po ako, at nakita ko na mukhang hindi ako naging maayos na katiwala doon sa aking kalusugan sa pamanahong iyon. So hindi naman hindi porke nagpuyat ka ng isang araw, wala nang epekto yon. Pangalawang araw, pangatlo, mararamdaman mo yung epekto ng uri ng pamumuhay natin. What is my point? My point is, kahit na ho, sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin, we need to take a rest sa buhay po natin. Amen? Huwag po nating ubusin ang ating oras sa mga bagay na parang kalabaw na yung tingin natin sa ating sarili, na superman tayo o ano man yung ginagawa natin. So, ang punto ko lang po sa atin, mga kapatid, ay ito. Ang pahinga ay hindi sayang na oras. Ito ay nagbibigay ng kaginawahan na paghahanda sa atin para sa mas mahusay na paggamit ng oras sa mga susunod na araw. Ipinapaalala din ito sa atin na sa huli, ang Diyos ang may control at nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan habang pinagsisikapan nating pamahalaan ang ating oras. Dapat na matalino tayo sa pagtatakda ng mga regular na oras ng pamamahinga. Amen po ba? So we need to be a good steward sa mga oras natin. At huwag nating kalilimutan, ang Diyos ay dinisenyo tayo sa isang kapahingahan. That's why our rules dito sa mundo, 8 oras kang magtatrabaho dapat. At may pahinga pa sa 8 oras na yan, pero kailangan mong matulog at magpahinga. Ano ang punto ko po dito? Ang pinakamahalaga, kailangan nating magtakda ng regular na oras, araw-araw, para sa Diyos. Siya ang nagbibigay lakas sa atin upang isagawa ang mga gawain na ibinigay niya sa atin. Siya ang nangunguna sa ating mga araw. Ang pinakamasamang bagay na maaari nating gawin ay ang pamamahala sa ating panahon na parang ito'y sa atin. Alam nyo, yung panahon na meron tayo, privilege lang po natin ito. Amen po ba? Yung time na binibigay ng Lord sa atin, privilege. We have privilege to live in this world sa mga ibinibigay ng Lord sa atin. Sa bawat araw na dumaraan sa ating buhay, pribilehiyo mo ito ng ating Panginoong Diyos. Ako tuwing nakakapaglingkod ako sa Lord, lagi ko sinasabi, Lord, thank you for the privilege to serve with you sa buhay kong ito. Salamat, Lord, binigyan mo ako ng privilege na makapaglingkod sa iyo. Malaki man at maliit na ministry, lagi kong sinasabi sa Lord yon. Kahapon, nung pagkayari kong magturo sa Islam, sabi ko, Lord, thank you sa privilege na makapagturo dito. Every time na naglilingkod ako sa Panginoong Diyos, tinetake ko ang lahat ng ito na isang privilege. Why? Time will come. Hindi ko na kayang
pumunta sa malayo para maglingkod sa Panginoon. For the past weekdays, meron po ako sana na mga dadaluhang meeting. Sa District 4 po ay meron pong Islama Youth President meeting. Last Wednesday ay Friday. Kung di namatay yung tatay namin, hindi ako pumunta, kinancel ko. Kasi para sa akin, mas mahalaga na maalagaan at makita namin at masikaso ko yung tatay ko. Sana mamayang hapon at alas 2, may oath-taking sa Piñaranda ng Piñaranda Pastoral Association. Nandun sana ako at ini-invite nila ako. Kinancel ko kasi bakit? Para mabigyan ko ng atensyon yung dapat nabigyan ng atensyon. So ano yung punto ko dito? Mga kapatid, everything we have is a privilege na binibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Lahat ng yan ay privilege lang po. Kung tayo ay nakakapaglingkod sa Panginoon, privilege lang po yan. Kasi in the book of Ecclesiastes chapter 12, ano sabi niya ron? Lalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kalakasan. Bago pumuti ang iyong buhok, lumabo ang iyong mata, manghina ang iyong mga tuhod. Amen? Wala ka ng pandinig, alalahanin mo siya. Bago manumbalik sa katawan, ang iyong katawan sa lupa at magbalik ang kaluluwa mo sa Diyos nang may bigay nito. So kapatid, privilege lang po ang lahat ng meron tayo. Kaya ano po yung point natin dito? Ang gusto ko lang po ipakita rito, ang pinakamahalaga, pakisundan niyo po ako, ang pinakamahalaga, kailangan nating magtakda na regular na oras araw-araw para sa Diyos. Siya ho ang nagbibigay ng lakas sa atin upang isagawa ang mga gawain na ibinigay niya sa atin. Siya ang nangunguna sa ating mga araw. Ang pinakamasamang bagay na maaari natin gawin ay ang pamamahala sa ating panahon o oras na parang ito'y sa atin. Pag-aari ng Diyos ang oras. Amen? Pag-aari ng Diyos ang oras. Dahil ang oras kung bakit tayo nandito sa lupa ay buhay tayo. Hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Amen po ba? Kaya humingi tayo ng karunungan sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Kung paano natin ito gagamitin. Pagkatapos magpatuloy tayo ng may pagtitiwala na sensitibo sa Kanyang mga pagtutuwid at bukas sa Kanyang mga itinakdang panggambala sa ating mga buhay. Ano punto ko rito? Kailangan natin i-correct yung mga bagay na dapat na itama. Sa mga bagay na tingin natin ay hindi ito kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung hinahangad mo na baguhin ang paggamit mo ng oras, ang unang hakbang ay pagmumuni-muni. Gumawa ng hakbang para sa pamamahala ng iyong oras. Mga kapatid, ibinabahagi ko po sa inyo itong artikulo o teaching na ito, ang ilan sa mga sinasabi ng Diyos patungkol sa oras. Sa alang-alang ang mga bagay na mahalaga para sa Diyos. Sa alang-alang kung saan Kanya partikular na tinawag. Sa alang-alang kung gaano karaming oras ang iyong kasalukuyang ginugugol sa mga bagay na panlupa. Isaalang-alang kung ano ang umuubos sa iyong oras. Gumawa ka ng isang listahan ng mga prioridad at responsibilidad at hilingin mo sa Diyos na pangunahan ka tungkol sa anumang pagbabago na kailangan gawin. Ang pagninilay-nilay sa iyong mga prioridad at paggamit ng oras ay isang mahusay na pagsasanay na regular na dapat gawin. Tungkol sa oras, ipinapayo ng Biblia na kailangan nating ituon ang ating pansin sa walang hanggan sa halip na sa panandaliang kasiyahan ng mundong ito na mabilis na lumilipas. Alinsunod dito, dapat tayong magpatuloy ng may pagsisikap at may banal na layunin habang lumalapit ang ating buhay sa ganap na layunin ng Diyos. Ang oras na ginugugol para sa Diyos at sa pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin ay hindi kailanman nasasayang. Ang oras na ginugugol sa pagpapatatag ng katawan ni Kristo at ang pagmamahal sa iba sa pag-ibig sa Diyos ay mahusay na paggugol ng oras. Ang panahon ay dapat na pinupuhunan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo upang malaman ng iba ang kaligtasan na nakay Jesus at nagbubunga ito ng bungang pangwalang hanggan. Dapat tayong mabuhay na parang napakahalaga ng bawat minuto dahil ito ang katotohanan. One day, ang oras ng bawat isa sa atin ay hihinto. At kapag huminto ang oras na iyon,
haharap tayo sa ating Panginoong Diyos. At pagharap natin sa Kanya, pagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa sa oras na ibinigay niya. At sana, huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na paglingkuran natin siya sa ating mga buhay. Kapatid, maiksi ang oras ng iyong buhay. Mamuhay ka ng may katalunuhan sa oras na kaloob sa iyo. At panghuli, maglaan ka ng oras sa paglilingkod sa Diyos at magbahagi ng tinatangkilik mo para sa Kanyang papurihan. Let us pray. Panginoon naming Diyos na banal, maraming salamat sa mga aral na aming natanggap at narinig ngayon. Nawa po sa biyaya at tulong ng inyong Santong Espiritu ay nagbigay ito sa amin ng panibagong kaalaman at karunungan na dapat naming idagdag sa aming pananampalataya sa inyo. At sa pananampalataya namin sa inyo, nawa po, Panginoong Diyos, ay maipamuhay namin ang lahat ng ito. Dahil alam namin, Panginoong Diyos, kami ay katiwala lamang ng mga oras at panahon na ibinibigay niyo sa amin. At alam namin na hindi pa puuli ang oras at panahon upang ang buhay namin ito ay i-rededicate namin para sa inyo. At sabihin namin, Panginoon, Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Ang buhay kong ito ay para sa iyo. At ang oras na ibinibigay mo ay pribilehyo na mapaglingkuran ka at mabigyan ka ng kalwalhatian sa aming mga buhay. Lord, patawad kung marami kaming pagkukulang na hindi kami nakapaglaan ng oras para sa inyo. Patawad, Panginoon, kung masigit naming nabibigyan ang mga bagay na nandito sa mundo sa halip na para sa iyo. Patawad, Panginoon, kung ang buhay namin ay masyadong nagiging bagabag sa hinaharap sa halip na may kapayapaan at pagtitiwala sa iyo na nangako na kailanman ay hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Thank you, Lord. This is our prayer. In Christ's name. That everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ikaw po ay tinampo ng Diyos, ginawa kanyang anak. At wala hong kaligtasan kung wala ho kay Kristo. Ano, sabi sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ano, so kahit saan kang grupo, ay kung wala ho si Kristo sa buhay mo, hindi ka ho maliligtas. So ang pinsa ko, pagpasok mo sa bahay niya, kumplito ho siya ng Diyos. Simula maliit ang malaki. Meron ho siyang Confucius, meron ho siyang Diyos ng India na 6 ang kamay. At meron din siyang Diyos na galing ho sa China na may hawak mong espada. Kahit ho saan lumingon, may Diyos ho siya. Sabi niya, mabuti ngayong sigurado. Ang dami ng Diyos sa loob ng bahay niya. Pero nung pumasok po ako, alam mo yung nakita ko ron? Ang lungkot po ng aura ng loob ng bahay niya. Sino kayo nandun? Patay ho yung loob ng bahay. Kala ko si... Patay ho. Pansinin niyo ho, kami mga mananampalataya. Pag pumasok kami sa bahay ng hindi mananampalataya, alam ho namin kung mananampalataya ang nasa loob o hindi.